Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888 Pisces. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. Ito ay full moon in Leo tayo, February 12. So yung message na to, Pisces, is simula February 12, 2025 onward. So dala-dala to ng full moon. Ano ba yung mag-end? Ano ba yung close sa buhay mo? So tingnan natin, Pisces, kung ano ang message sa'yo ng baraha. Okay, so first card mo dito, Pisces, ito yung message sa'yo. Para siyang compass. Okay, sa compass is a direction, true north. Okay, stay true to yourself. So ito yung first message sa'yo, Pisces. Kinakailangan mo daw na maging totoo sa sarili mo. Okay, like for example, marami kang mga nararamdaman na hindi maganda energy sa ibang tao, tapos pinapakisamahan mo pa. Siguro mas okay na maglagay ka ng boundaries, 'di ba? Sa mga tao sa paligid mo na feeling mo hindi na maganda sa energy mo. Relationship, trabaho, emotion, feelings, 'di ba? So, i-honor mo yung nararamdaman mo. Kung hindi ka na masaya, express it. Wala kang obligasyon para paligayahin ang lahat ng tao dito sa mundo. Okay? Ang pinaka-priority sa buhay mo is yung sarili mo. Okay? Yun ang sinasabi sa'yo, Pisces. Okay, next card natin. So, it's a full moon, guys. Full moon in Leo. So, emotion talaga to na lalabas ngayon. Okay? Help from above, Pisces. It's number 27. It's 7, 8, 9. So, near to completion to. So, kung ano man, Pisces, na gusto mong ma-accomplish sa buhay mo, ano man ang mga plano mo sa buhay na feeling mo medyo natatagalan, or kung ano man ang mga gusto mong mangyari sa buhay mo na parang mahirap tanggapin, huwag kang masyadong mag-alala kasi malapit na. It's near to completion. May tulong na galing sa Panginoon, sa universe, from your spiritual helpers and guides. So, dito sinasabi na huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Okay, so tingnan natin yung third card mo or third deck, Pisces. Ano ba ang messages? Ano ba yung energy na para sa'yo? First card, second card. Okay, Pisces. Pisces, nakikita ko sa'yo dito na siguro for almost 7 years or pwedeng 1 year or several years ago, dumaan ka sa problema pinansyal. Kung makikita mo dito, nasa tower ka parang bumagsak yung foundation mo. Pwedeng nawalan ka ng trabaho, nasira yung relationship mo, yung partnership mo sa negosyo, na-terminate yung contract mo, maraming tao yung niloko ka sa usaping pera, parang ganon. But nakikita ko siya dito na through patience, diba, sa pagkakaroon mo ng temperance, pagkakaroon mo ng pasensya sa sarili mo, napagtagumpayan mo to, na-overcome mo yung the tower na to. So, simula this February 12 onwards, isa sa mga posibleng blessings or completion na makukuha mo is eto. It's an overcoming your past issues, negative issues regarding money. Okay? Lalo na sa usaping pera, mayroong ibang Pisces na sobrang magaling sila maghintay, magpasensya. Lalo na kung wala silang pera, magaling sila mag-manage ng mga luck or mga scarcity sa buhay nila. Marunong silang magtipid or mabilis silang makapag-adapt sa sitwasyon. Okay? Okay, 9 of Pentacles and the 4 of Swords. So, dito nakikita mo, Pisces, na is a confirmation message para sa'yo. Na yung makukompleto sa'yo ngayon, starting this February 12, is all about your
emotional and financial wishes. So, yung Nine of Pentacles is wish fulfillment siya. Sa accomplish, achieve, wish. Trinabaho, hinintay, parang ganon. Dumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa sakripisyo, dumaan ka sa pain and heartache and losses, dumaan ka sa sobrang paghihintay. And then ngayon, nandito ka na sa Nine of Pentacles na you're savoring the success, the luxury, parang ganon. And Four of Swords, nakikita ko sir dito na may enjoy mo. Yung parang, yung ibinibigay sa yung energy ngayon ng full moon is all about success. Diba? Yung financial peace and harmony, financial independence, parang ganun. Independence siya. Tingnan no? Diba? So, kung makikita mo dito, sinasabi ng Birasa Pisces na may darating sa'yo na financial new beginnings or financial freedom na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. Diba? Yung parang gano'n. Halimbawa, may hinihintay kang pera, or naloko ka, na-scam ka, or posibleng nakaranas ka ng scarcity sa salapi, sa pera. And dito, sinasabi, yung parating sa'yo is accomplishment of kung ano man ang gusto mong ma-accomplish sa buhay mo. Financial wish fulfillment na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. Kasi diba, pag marami kang pera, pag nakuha mo yung gusto mo, masaya ka, happy, parang ganun, contented. And Nine of Pentacles, maganda daw kasi maraming darating sa'yo na pwedeng pagkakitaan. Maraming darating sa'yo na posibleng magdadala talaga sa'yo ng financial fulfillment and achievements. Okay? So, kumuha tayo dito sa ilalim mo ng 5. Okay. 1, okay, so yan Pisces. Meron kang 5 cards from the bottom. Bottom ng siya ng deck. The Hermit, 6 of Cups, 7 of Swords, 5 of Cups, and 6 of Swords. Okay. Ito ay tungkol sa emotion. Emotion tayo. Isang individual, it's either air signs, Gemini, Libra, Aquarius, or any zodiac signs like Capricorn, Virgo, or Taurus, fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, or Kapwa mo water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, ang gustong bumalik sa buhay mo. Okay? May 7 of Swords dito eh. Yung taong ito is siguro nagkaroon kayo ng hidwaan or hindi magandang pagkakunawaan na pwedeng naging dahilan para iwasan mo siya to prevent pain and heartaches. Parang naglagay ka ng boundary sa kanya. 'Di ba? Hindi mo naman siya ginost. Basta naglagay ka lang ng boundary sa kanya kasi ayaw mong magulong buhay. And siya ay galing sa past mo. It's either relatives, friends, dating karelasyon, dating katrabaho. Dito sinasabi na huwag kang manghihinayang sa relationship na mayroon kayo. Okay? Like for example, matagal kayong magkakaibigan. Matagal kayong magkasama sa trabaho. Parang ganon. So, dito sinasabi na mag-iingat ka. Be careful. Okay? Be attentive tayo guys. Kasi dito, pag nakapasok ulit tong taong to sa buhay mo, gagawin at gagawin niya. Si Year of the Snake ngayon, magsished lang niya ng skin, 'di ba? Magbabalat kayo lang yan. Snake pa rin yan. Sinaktan ka niyan dati, sasaktan ka pa rin yan hanggang sa huli. So, wag kang manghinayang sa taon na matagal na pinagsamahan nyo. Wag kang manghinayang sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Tiwala. Dito sinasabi ni The Hermit, mag-isip ka, mag-reflect ka, pag-isipan mong mabuti ang lahat ng decision making mo regarding sa taong ito. Okay? Wag mo na siyang papapasukin sa buhay mo. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, mas okay pa na konti lang yung kaibigan, konti lang yung palagi mong kausap hanggat masaya ka, 'di ba? Kasi pag marami na 'yan, talagang hindi mo na alam kung sino yung totoo dyan. And be authentic. 'Di ba? Sinasabi sa'yo, stay true to yourself. Kung pakiramdam mo, hindi maganda tong tao mo to sa emotion mo, sa energy mo, sa araw-araw mo, bakit mo siya papapasukin pa? 'Di ba? Hindi ka naman hero or bayani or martir na kailangan magpaka-martir, lalo na kung relationship mo to, intimate relationship or pwedeng friendship. And nandito yung 6 of Swords. Yung 6 of Swords is all about
change. It's all about transformation, travel, relocation. So, sinasabi din sa'yo, ang kailangan mong gawin is, kailangan mong iwasan ito. Okay, iwasan, delete, unfriend, iwasan, ano pa ba? Kailangan mong mag-relocate or kinakailangan mong baguhin yung emotion mo. Kailangan mong mag-move on. And kailangan mong alisin siya sa buhay mo. Okay? Thank you guys. Bye!